Nabuwal ang bundok, nagkalaglagan yung mga bato, si Elias hindi nayanig. Si Elias hindi nayanig. Dinaanan na ng Lawen, Typhoon Lawen, dinaanan ng Ondoy, si Elias, hindi na ano. Bakit? Sumasa kanya ang kapangyarihan ni Yahweh. Ang sabi sa Biblia, those who are waiting for the Lord will always renew their strength. Ang lahat na naghihintay lagi sa Panginoon ay hindi mawawalan ng lakas. Glory to God. Glory to Christ Jesus. All glory and honor is yours. Hallelujah. Hallelujah. God hears you waiting, believe that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be. Now your words contain the plan. They just do not understand. There was also work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El praise you till I die, El
Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nagpapasalamat po muli kami, Panginoon, at binigyan mo po kami na naman ng isang araw na kami ay makapagtipon-tipon upang ikaw ay bigyan pasasalamat at purihin. Panginoon, alam naming nalalaman mo ang nilalaman ng aming isipan at ang nilalaman ng aming mga puso. Ang bawat sakit, ang bawat pag-iisip ng mga pinoproblema, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na ito'y inyong bigyan ng kalutasan. Ang lahat ng may karamdaman ay inyo pong bigyan ng kagalingan. Ang lahat na nalulubay ay inyo pong bigyan ng kaliwanagan. Panginoon, basbasan po ninyo ngayong gabi ang mensahe na ihahatid upang ito po ay maging daluyan ng inyong kapangyarihan, ng inyong pagmamahal at ng inyong pagmamalasakit sa amin, Panginoon. At nawa ang bawat isa na makarinig ng mensaheng ito ay inyo ring bigyan ng pagpapala at inyong bigyan ng kanilang hangad. Lahat ng ito po ay aming samot dalangin sa ngalan ni Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon at iliwang sa pagdating niya. Nagagalang ang aking espiritu. Puso'y narito na, initan ay ipasarap. Tayo ay Let us take a reading from the book of Kings, 1 Kings chapter 19, verses 1 to 18. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely,
if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them." Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life. I am no better than my ancestors." Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals, and a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also, anoint Jehu son of Nimshi king over Israel. And anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as prophet. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouths
have not kissed him. Nagngit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Acab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, ito rin at higit pa sa rito ang iparurusa sa akin ng mga Diyos. Kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay, tulad ng ginawa mo sa kanila. Natakot si Elias, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik kang anghel ni Yahweh. Kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa na ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom, at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa iyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka, at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi,
Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Jazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 tao sa Israel ang ililigtas ko, ang mga hindi nanikluhod kay Baal at hindi sumamba sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Pinagpala na ba ang ating mga kapatid? Damang-dama niyo na ba ang presensya ng ating Panginoon? Kayo po ba ay nakapagbahagi na sa inyong kapwa, sa inyong kapatid, ng kabutihan na ginawa sa inyo ng ating Panginoon? Kung gayon, handa na kayo? Handa na ba kayong kunin ni Lord? Huwag muna, marami pa tayong gagawin para sa ating Panginoon, di po ba? Pupurihin pa natin ang ating Panginoon. Papakita pa natin sa ating mga kapatid na ang Panginoong Diyos ay buhay. Itaas niyo ang inyong mga kamay at isigaw niyo, buhay ang Panginoon! Buhay ang Panginoon! Talagang pinagpala talaga tayo rito, Alam niyo po, noong nakaraang linggo, naubos ko na po ang oras ni Brother Mike. Kaya ngayon, tatawagin na po natin ang ating punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Taasan yung kamay. And finally, Nagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman kong susi, nalaman ko ang susi ng kaniyang nangahiwala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Sabay-sabay taas sa mga kamay. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako
ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Yes, finally. Ang buhay ko ngayon ay siksik-siklik. Buhay ko ngayon, siksik-lig-lig ng biyaya. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok Kung na may pagsubok ay di alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa Sa landas ng pagtahak sa kabanalan. landas ng kabanalan. Buong kagalakan itaas ang mga kamay. Finally! Ako ngayon, malaya na. Ako ngayon'y malaya na. Sumigaw ang mayaman na! Ako ngayon'y mayaman na. Lumundag ang pangaling na! Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay! Yes, finally. And finally! Finally. Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon'y may bagong buhay. Finally. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay! Yes, finally. And finally! Finally. Sabay-sabay! Finally. Finally! Finally. Sabay-sabay! Finally. Taas ang ating mga prayer request. Bottled water, passports, noon. Salamat po sa lahat ng pagpapala at biyaya na patuloy niyong ibinubuhos sa amin tulad ng masaganang ulan. Sa ngalan ni Jesus, kami po ay patuloy nasasamba at magpupuri sa inyong dakilang pangalan. Amen? Amen. Ibaba ang mga hawak kamay. At taas muli ang inyong kamay. At sa bilang kong 3, yuyuko ng 3 ulit. At sasabihin nyo, pinagpala, pinagpala, pinagpala ako ngayon. Ulitin nyo nga. Totoo? 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, makakaupo na kayo at tayo po ay magninilay sa kapangyarihan ng panalangin. Kayo ba niwalang panalangin nyo ay tinugon ngayon? Balikan natin ang nakaraan according to 1 Kings chapter 18 verse 46. The power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ni Yahweh. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, babalikan ko po ang mahalagang talata na pinasiwalan natin sa ating pagninilay sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Elias. Hango po sa aklat, sa sulat ni Santiago, nagsasabing, Elijah was a man just like us. Si Elias ay isang taong pangkaraniwang taong tulad din natin. Ang pagkaiba lang sa atin ni Elias, kapag siya ay nanalangin, nagbabago ang panahon. Pag sinabi niyang walang ulan, hindi uulan.
Pag sinabi niyang umulan, ano nangyari? Umulan. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ang pagnilayan natin ay itong talatang nagsasabing, the power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ni Yahweh, inilis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok ng Jezreel. Ito po yung tagpong pagkatapos niya manalangin, naghanap sila ng ulap na pagbubuhatan ng ulan, at nang makita nilang maliit na ulap, sinabi ni Elias sa hari, sumakay na po ng karwahe kayo upang hindi kayo abutin ng malakas na patak ng ulan. At pagkatapos sabihin niya yon, biglang dumilim ang langit at nagsimulang pumatak ang ulan. Ang nakatawag pansin po dito ay sumusunod talata ng sandaling yon na nagsasabing, kinasihan si Elias ng kapangyarihan ni Yahweh. The power of the Lord came on Elijah at that very moment, napapatak ang ulan. So ang tanong ko ay, bakit niloob ng Diyos na kasihan ng kapangyarihan niya itong si Elias? Wala pa bang kapangyarihan si Elias noong mga sandaling yun? Samantalang ipinakita na ang kanyang kapangyarihan, kanyang panalangin. Nang humingi siya ng apoy mula sa langit, bumaba ang apoy, sinunog ang kanyang handog. Natatandaan niyo pa? At nang humingi siya ng ulan, bigla namang umulan. Ang tanong ay, bakit kailangang kasihan ng kapangyarihan ng Diyos si Elias? Ano kaya ang layunin doon? Are you following me? At pagkatapos noon, nang kasihan siya ng kapangyarihan ng Panginoon, tumakbo si Elias ng napakabilis, naunahan pa niya ang takbo ng karwahe na sinasakyan ng hari patungo sa Jezreel. Mabilis na takbo. So marami po kong katanungan, at ito po ay tinanong ko na sa aking mga kasamahang nagninilay. Unang tanong ko ay, bakit tumakbo si Elias? Bakit tumakbo si Elias? Pagkatapos niyang sabihin sa hari na sumakay na ng karwahe at magmadali para hindi abutan ng ulan, kinasihan si Elias na kapangyarihan ng Diyos at tumakbo ng napakabilis. Ang tanong ay, bakit siya tumakbo? Ha? Sino makakahula? Bakit siya tumakbo? Alam niyo kung bakit siya tumakbo? Ito po ay dapat masalamin natin sapagkat tayo po ay madalas daanan lang malalakas na bagyo ngayon at malalakas na ulan. Nagkakaroon tayo mga flash floods, nagkakaroon tayo ng mga tsunami, at marami po ang napapahamak. Ang ating pamahalaan ay naghahanda at bago dumating ang ganong panahon, inililikas na nila ang mga taong nasa alanganing kalagayan para hindi sila mapahamak. Subalit ang karamihan po ay ayaw umalis, ayaw lumikas. Bakit ayaw nang lumikas? Sapagkat yung kanilang baboy bago malunod, yung kanilang mga manok, naririnig natin sa television, di ba? O kaya yung kanilang yero baka ilipad. So, inaalagaan nila yung kanilang baboy, kanilang manok, at kanilang atip ng kanilang bahay
nakakalimutan nilang alagaan yung kanilang sarili. Are you following me? Tandaan nyo ito, ang bawat isa sa atin na may buhay, mahalaga sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Ang tao ay ang tao ay higit na mahalaga sa Diyos sa lahat na kanyang nilikha. Kaya hindi niya inaalinta ng malunod ang baboy, malunod ang manok, basira ang bahay, basta ligtas ka lang. Ligtas ka lang. Ang sabi sa Salmo 91, aking ililigtas ang tapat sa akin. Amen ba? So ang tanong ko ay, bakit nung sandaling yon ay inunahan pa ni Elias yung karawahe sa pagtakbo? Anong dahilan? Nahirapan po yung aking makasamaan hanapin yung salitang nauukol dyan. Nasa Biblia po, nasumpuan ko doon. Ang sabi niya sa hari ni Elias, madali. Sumakay na po kayo bago kayo abutan ng malakas na ulan. Sapagkat alam ni Elias na ang ulan darating ay talo pa ang undoy. Natatanda yung undoy? In other words, babahain talagang Israel. Walang maliligtas doon kung hindi sila lilikas. So nagmamadaling tumakbo si Elias din. Ang tanong ko, bakit siya tumakbo? Sapagkat nagmamadali siyang makaalis sa dakong kung saan nanganganib ang buhay dahil sa malakas na ulan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, marami pong katanungan sa akin pagninilay. Bakit hindi hinintay ni Elias ang salita ng Diyos na sabihin sa kanya ang takbo? Takbo, umalis ka na dito. At babaha. Bakit hindi niya hinintay yung salitang yon? Madalas, sa mga nakaraan, hindi kikilos si Elias hanggat hindi dumarating yung sinabi ng Diyos. And the word of the Lord came to Elijah. Maririnig natin madalas yan. Bago siya kikilos siya kapag dumating na sa kanya ang salita ng Diyos na nagsasabing, kumilos ka. Nagsasabing, umalis ka na rito. Pero sa pagkakataon yung hindi na po niya hinintay yung sasabihin sa kanya ng Diyos. Tumakbo na siya. Bakit kaya? Nakikinig ba kayo? Pakinggan niyo po ito sapagkat ulitin ko, sabi sa Biblia, si Elias ay taong tulad din natin. Elijah was a man just like us. In other words, tulad natin, si Elias ay may kahinaan. Lahat ng tao ay may kahinaan. Every person has its own weakness. Sabihin niyo kahinaan. Ano ibig sabihin ng kahinaan? Kung saan tayo mahina? Kung saan tayo mahina? May mga taong pag nakakakita ng crispy pata, tiklop tuhod. Pagdating sa crispy pata, iyan ang kanyang kahinaan. May mga tao naman, may kanya-kanyang kahinaan. Hindi ko sasabihin sa inyo kung ano ang aking kahinaan. Subalit, ako'y naniniwalang kung ano ang ginawa ng Diyos kay Elias, gagawin din sa atin ngayon. Tayo makaiwas sa anumang kapahamakan. Ang ating daigdig ngayon ay pagulo ng pagulo.
Nagbabago ang direksyon, nagbabago ang mga samahan ng mga bansa, nagbabago ang kaisipan ng mga namumuno ng mga bansa. Ang makaibigan ay iniiwan at naghahanap ng bagong kaibigan. Ang mga pamilya ay naabandon na rin sapagkat yung nagsumpaang binata at dalaga na hindi maghihiwalay sa hirap at ginhawa ng 10 ng anak, wala nang ginhawa. Nagkakanya-kanya na. Amen ba? Subalit iba ang mga taga-El Shaddai. Nakataas ang ating mga kamay, hindi tayo iiwan ng ating Diyos. Amen ba? O lagay ang inyong ulo sa kamay nyo. Tandaan nyo, hindi pa man nangyayari, alam na ng Diyos ang mangyayari. Amen ba? Ganon po ang nangyari sa kalagayan ni Elias. Subalit, para si Elias ay maligtas sa kapahamakan, kinasihan na siya, bago pa mamatak ang ulan, kinasihan na siya ng kapangyarihan ni Yahweh. And the power of the Lord came upon Elijah. Why? Bakit? Sapagkat kilala ng Diyos kung saan mahina si Elias. Si Elias, pag hindi tinulak, hindi kikilos. Pag hindi pinagsabihan, hindi rin kikilos. Iyon po ang nasumpungan natin sa Biblia. Hindi hinihintay niya lagi ang sasabihin ni Yahweh. Subalit sa pagkakataong ito, dapat lumakas ang loob ni Elias. Dapat lumaki ang ulo sapagkat ipinakita niya sa bansang Israel na kayang-kaya niyang magpababa ng apoy sa pamamagitan ng panalangin na hindi nagagawa ng mga propeta na Baal. Ipinakilala niya sa bansang Israel na malapit siya sa Diyos at nagpakilala ang Diyos kung sino siya, isang Diyos ng mga himala sa pamamagitan ni Elias. Dapat malakas ang loob niya, di ba? Dapat matapang siya. Dapat mayabang na siya. Pero iba, sa pagkakataong ito, ipinakita na si Elias ay mahina rin ang loob pala. May kahinaan ang loob. May takot na dinadala si Elias. At ganyan tayong lahat. Lagi tayong may takot. Alam ng Diyos kung anong kahinaan ni Elias, kaya kinasihan niya o pinagkalooban niya si Elias ng kapangyarihan. Sa pamagitan ng kapangyarihan ito, kahit hindi po hikayatin itulak si Elias, kusang kikilos si Elias. At iyon po ang nangyari. Tumakbo si Elias. Ano ang itinakbo ni Elias? Ang sabi sa akin ng iba, dahil binantaan po siya ni Jezebel, na asawa ni Ahab, na papatayin din tulad ng ginawa niya sa mga propeta ni Baal. But brothers and sisters, that was before yung action ni Elias ng pagtakbo sa unahan ng karawahe ay bago pa nakarating sa kanya ang balitang papapatay siya ni Jezebel. Ang eksenang ito ay yung po ang ating reading kanina on chapter 19. Pagdating ni Ahab doon sa palasyo, ibinalita niya kay Jezebel ang nangyari doon sa paligsahan sa panalangin
na si Elias ang nagtagumpay, na ang Diyos ng Israel ay walang iba kundi si Yahweh na Diyos ni Elias. At pinapatay ni Elias ang lahat na propeta ni Baal. Nagalit si Jezebel, kaya pinaabot kay Elias na ipapatayin din siya. Iyon po ay pagkatapos na niyan tumakbo patungo sa Jezreel. Kaya mula sa Jezreel, nang mabalitaan ni Elias na ang balak ni Jezebel na siya ipapatay, tumakbo ulit siya. Paakyat sa bundok ng Horeb, sa bundok ni Yahweh. Sa takot na ngayon napapatayin. Anyway, sa pagod niya, naupo siya sa isang punong kahoy at nakatulog. Nanghihina na sapagkat malayo na ang kanyang tinakbuhan at wala siyang pagkain at inumin. Hindi sa handa ng sandaling yun. Nakatulog siya, subalit mamaya-maya ginising siya ng isang anghel. Ang sabi sa kanyang anghel, "Gising Elias, kumain ka para ka balikan ng lakas." Gumising si Elias at kumain, subalit pagkatapos niya kumain, natulog uli. Ayaw na niyang tumakbo. So ginising uli siya ng anghel at muli siyang pinakain. At ang sabi ng anghel, "Kumain ka sapagkat malayo pa ang iyong tatakbuhin." Kumain si Elias at pagkatapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. At nagsimula siyang tumakbo uli sapagkat naalala niya yung sinabi ni Jezebel na siya ay papatayin. Pakinggan niyo po ang mabuting kwentong ito sapagkat ito po ay pangkaraniwang sinasabi natin pero hindi naman natin tinutotoo. So tumakbo si Elias. Sabi sa Biblia, 40 days and 40 nights. Yung paglalakbay ni Elias para makarating sa bundok ng Horeb at tinatawag nilang bundok ni Yahweh. The mountain of the Lord. Sabi sa Israel, in the mountain of the Lord, God will provide. God will provide. Ano sa tingin nyo ang layunin ng pag-akyat ni Elias doon sa bundok ng Horeb? 40 days and 40 nights ang kanyang paglalakbay. Ang layunin ay magsumbong sa Diyos. Ipaalam sa Diyos ang kanyang kalagayan. Kaya nandun na siya, na nagpapahinga siya sa isang yungib, tinanong siya na, and the word of the Lord came to Elijah again, saying, "Elijah, what are you doing here?" Sabi mo sa katabi mo, "Elijah, what are you doing here?" Anong ginagawa mo rito? Anong sagot? Ha? Nakikinig? Hindi. Iba ang sagot ni Elias. Ganito po ang sagot ni Elias. Nang tanongin siya ng Diyos, "Elias, bakit ka naririto? Anong ginagawa mo rito?" Ang sabi ni Elias ay ganito, "Wala na pong nagmamalasakit. Ako na lang po ang nagmamalasakit para sa iyo sa buong Israel. Lahat sila ay tumalikod na sa iyo. Sinira na kanila ang kanilang dambanang dasalan para sa iyo. Wala na, ako na lamang." Ang sabi ni Elias, "Pagod na rin ako. Ayaw ko na rin. Tulad lang ako ng aking mga ninuno, walang nagagawa. Kaya kunin mo na lang ako, Yahweh. I want to die. Gusto ko nang mamatay." Teka muna. Kung gusto mong mamatay, bakit ka tumakbo kay Jezebel? Samantalang handang-handa si Jezebel na ikaw ay patayin. Di ba? Ang sabi ni Jezebel,
tandaan mo ito, bukas, kung anong ginawa mo sa aking mga propeta ni Baal, yan din ang gagawin ko sa iyo. Patay kang bata ka. So, tumakbo si Elias sa takot niya. In other words, ayaw niyang mamatay. Pero bakit sinabi niya sa Diyos, kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Hindi ba madalas sinasabi din natin yan pag masama ang loob natin? Lalo na pag masama ang loob natin sa asawa o sa anak, sa nanay. Sasabihin natin, gusto mo, magpakamatay na ako? Pero pag sinabi mong, sige, di naman tutuloy. Ay ganito si Elias. Anyway, sabi ni Elias sa Panginoon, gusto ko nang mamatay. Wala nang ibang nagmamalasakit sa iyo. Ako na lang. Iyan ang akala niya. Pero tatandaan niyo ito, ang Diyos laging mayroon itinitira. Mayroon siyang laging itinitira na hindi sasamba sa anuman Diyos-Diyosan, na hindi umaayon sa takbo ng panahon o takbo ng mundo. Kaya nang sinabi ni Elias yon, ang sabi ng Diyos, mayroon akong 7,000 sa Israel na hindi lumuhod at sumamba kay Baal. Akin yun. Akin yun. Narinig niyo yun? Pag tayo ay binilang ng Diyos na Kanya, hindi tayo maano ng mundong ito. Hindi tayo hahayaang mapahamak. Lagi tayong may proteksyon na ibinibigay ang Diyos. Amen ba? So anyway, ito po ang lagay ni Elias. Next Saturday, lalagay tayo sa kalagayan ni Elias. Ang huling eksenang ito sa buhay ni Elias ay paghahanda para sa atin ngayon na mga nananalig at nanampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Elias ay sadyang mayroong katangian ng pagkamatuwid. Isang taong matuwid na kinalugdan ng Diyos sa pamagitan ng sa pamagitan ng kanyang pagiging tapat sa salita ng Diyos. Wala siyang kinikilo sa buhay, wala siyang pinakikinggan sa buhay, kundi ang sasabihin ng Diyos sa kanya. Kaya siya itinuring na matuwid. Pag ikaw ay laging nakikinig sa salita ng Diyos at hindi mo kino-question ang sinabi ng Diyos, bagkus sinasabuhay mo, di mo man maunawaan, ikaw ay tuturing na isang taong matuwid. Amen ba? Subalit, wala po nakagagawa noon. Wala nakakagawa doon sapagkat sa Biblia sinasabing walang sino mang naging matuwid sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang lahat nagkasala. Iisa lang ang matuwid. Ang Diyos lang. Si Kristo Jesus lang ang matuwid. Amen ba? Nagiging matuwid lamang ang isang tao kapag siya ay kinakasihan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. In other words, brothers and sisters, at this point, pinakikita sa atin ang Espiritu ng Panginoon kung sino si Elias. Kung sino si Elias at ano ang naging ending ng buhay ni Elias. Gusto nyo malaman kung anong naging ending ng buhay ni Elias? Sa Sabado. Sabado. Pakinggan muna natin ngayon
ang paghahanda na ginawa ng Diyos sa buhay ni Elias. At ako'y naniniwalang itong mga mensaheng ito sa atin ng Panginoon ay isang paghahanda. Paghahanda sa isang bagay na hindi natin alam, tanging Diyos nakakaalam, ang darating sa kinabukasan. Amen ba? Taas ang kamay niyo. Kung kayo po ay nakikinig sa bawat homilya ng mga paring naglilingkod sa Panginoon, sa banal na misa dito sa atin sa El Shaddai, mayroon po silang binabanggit na nakakatuwa. Kagaya kanina, ang isang binanggit na mabuting balita ni Father Philip ay yung deklarasyon ng Santo Papa na sa isang taon, 2017, is a charismatic year. Ibig sabihin, it's the year of the Catholic Charismatic Renewal. At ang gawain ito ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Hindi po ito anong kilusan. Ito po ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. This is an offshoot of the Catholic Charismatic Renewal in the Archdiocese of Manila, kung saan ang inyong punong lingkod ay isa doon sa mga nagpasimula noon. Then, we were scattered into different movements. Lumutang itong El Shaddai na ito. That's why the Catholic Charismatic Renewal is a renewal of the gifts of God, na kung saan yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos kay Elias ay ibinibigay din ngayon sa mga taong nananalig at nanampalataya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasama tayo roon. Kasama tayo roon. Without that divine empowerment, tatawagin natin itong mensaheng ito, divine empowerment, and the power of the Lord came upon Elijah. What does that mean? Elijah at that time was empowered to act without being told. Accordingly, following the plan of God. Kapag sumaatin ang kapangyarihan ng Diyos, maiiwanan natin ang daigdig ng ating lumang buhay na kahit hindi tayo tinuturuan, kahit hindi tayo tinutulak. Yung mga bisyong hindi nyo maiwanan noon, maiwanan nyo ngayon. Yung mga kaaway nyo hindi nyo mapatawad, mapapatawad nyo ngayon. Yung mga kamay nyong laging tikom, magiging bukas palad ngayon. Amen? Yung mga bibig nyong hindi marunong sumigaw ng amen, kasiyahan, kagalakan nating sumigaw ng amen sapagkat taglay natin ang divine empowerment. Noon dati, kasama tayo doon sa mga tahimik sa banal na mesa. Baliwala sa atin ang salita ng Diyos. Ngayon, pinapalakpakan natin, pinupuri natin ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat kinasihan na tayo without your knowing it ng kapangyarihan ni Yahweh upang siya ay ating purihin, upang siya ay ating palakpakan, upang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na sugupain ang ulan. Tandaan nyo, ang kahinaan pala ni Elias at that time, ayaw maulanan. Ayaw maulanan. Kaya ang kanyang panalangin noon,
Huwag umulan. Huwag umulan. Ngayong sinabi ng Diyos, paulanin na, takot siya. Ang unang sinabi niya sa hari, madali, sakay ka na sa karwahe. Baka abutin ka ng ulan. At hindi pa nakakasakay yung hari sa karwahe, nauna na siyang tumakbo. Bakit? Para tayo noon, kahit nananalangin, pag madilim na ang langit, takbuhan na. Ngayon hindi na. Kahit typhoon signal number 3, nagpopuri pa rin sa ilalim ng ulan. Amen ba? Ang sabi ng mga taga-mundo, mga sira yan. Mga sira yan. Sira sa paningin ng mundo, buo sa paningin ni Kristo. Buo tayo sa paningin ni Kristo. So, 3 things ang aking napansin po doon sa pagkakaloob kay Elias ng kapangyarihan ni Yahweh. Tatandaan nyo, iba po itong talatang ito. Doon sa mga talang sinasabing, "And the word of the Lord came to Elijah." At ang salita ng Diyos ay dumating kay Elias, sa kakikilos si Elias. Ito hindi. Without Elijah knowing it, sinalinan siya, kinasihan siya ni Yahweh ng kanyang kapangyarihan. Amen? What for? Ano sa tingin nyo ang layunin ng pagkakaloob ng kapangyarihan ng Diyos? First is to protect himself from any danger. Alam niya ang panganib, kaya ililigtas niya ang kanyang sarili kusa. Nung una, kahit baha na, susugod pa tayo sa baha. Pinagbawal na yun. Kaya nang nangyayari, nalulunod. You see? Kasi gusto natin maging Superman. Si Elias hindi. Ako sa tingin ko si Elias, pag naambunan, sisipunin. But this time, Elijah was filled with power. Divine power. Kaya kahit sa pagtakbo, naunahan niya yung kabayo na humihila ng karwahe ng hari. Ibang klaseng bilis ang ipinakita ni Elias na hindi rin niya namamalayan. Alam mo kung bakit? Sapagkat hindi niya malay na sumasa kanya na ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. So, the first purpose of divine empowerment is to save yourself. Mahalaga tayo sa Diyos. Ibig niyang maligtas ang lahat. Subalit may mga taong kinakalagkad na para maligtas, ayaw pa. Ayaw pa. Sasabihin lang nila, huwag mo sasama niya sa kalukuhan niyo. Ganyan ako po noon. Ako po'y hinahatak ng aking kapatid patungo sa Corsilio. Ang sabi ko sa kanya, huwag mo dadamay sa kalukuhan mo. Magnegosyo tayo. Pero nalugi ng negosyo ko. Alam niyo kung bakit? Inibenta ni Brother Gomer yung paninda ko, dinadala sa Corsilio kabintahan. Hallelujah. Dahil doon, nasumpungan ko ang Panginoon. Amen? So, nalagay siya sa panganib sapagkat pagkatapos ng maligtas niya ang sarili niya sa baha, ito naman, dumating ang masamang balita, papapatay siya ni Jezebel. Pag sinabi ni si Jezebel, papatayin talaga yon. Sabi ni Jezebel, patayin mo, akong sagot sa iyo.
Kay takbo ngayon si Elias. Takbo si Elias. At pagkatapos, di takbo si Elias. Tuwing magparinig niya ang salita ng Diyos, ito ang tanong ng Diyos, Elias, anong ginagawa mo rito? Narinig niyo kanita yung reading? Ha? Elijah, what are you doing here? Why are you here? Ang laging sagot ni Elias, kasi pagod na ako. Wala nang nagmamalasakit sa'yo. Ako na lang naiwan dito sa Israel, nakakampi mo. Ang lahat ay tumalikod na sa'yo. Mayroon na silang kanya-kanyang Diyos. So ang sabi ng Panginoon, tumayo ka doon sa bato. Dadaanan kita doon. So tumayo. Tumayo si Elias. Tasa kamay nyo. Alam nyo kung bakit hindi kayo nakareact agad? Wala pa sa inyo ang kapangyarihan. Si Elias nang sabihin ng Panginoon, tayo ka doon sa bato. Agad-agad tumayo si Elias. Noong nakatayo na si Elias, sapagkat sabi ng Diyos, dadaanan kita. Dadaanan kita. Amen? O, tasa kamay. Di nakatayo si Elias doon sa bato, nakatasang kamay, tulad nyo. Bato rin natatayuan nyo, di ba? Lalo na sa labas, mga bato-bato. Si bato-bato. Ang natatayuan nila. Pagkatapos, dumaan yung malakas na hangin. Typhoon Lawin. At yung mga bato ay nagkabungkal-bungkal. Pati bundok, napatag. Akala ni Elias, nandoon na si Yahweh. Wala sa hangin si Yahweh. Basta dumaan lang sa kanya. Pero, tingnan nyo ha, nabuwal ang bundok, nagkalaglagan yung mga bato, si Elias hindi nayanig. Si Elias hindi nayanig. Dinaanan na ng Lawin, Typhoon Lawin, dinaanan ng Ondoy, si Elias, hindi na ano. Bakit? Sumasa kanya ang kapangyarihan ni Yahweh. Are you following me? Ako po ay nagiging excited ngayon sapagkat nakikita ko kayong sa inyong pagtayo, magiging matatag kayo. Amen. Daanan man kayo ng malalakas na bagyo sa buhay, hindi kayo maano. Basta taglayin nyo ang kapangyarihan ni Yahweh. Sa Sabado, pakikita ko sa inyo kung paano taglayin at mararanasan natin ang kapangyarihang yan. Amen? Tasa kamay. At pagkatapos ng malakas na hangin, lindol. Intensity 9. Pero mo yan? Sunod-sunod ha? Pero, ang tingin mo sa akin yan, nayayanig ako eh. Pero si Elias, nakatayo lang doon. Ha? Kung saan sa nakatayong bato, yung bato niyang kinalalagyan, hindi nayayanig. Malakas na lindol. Nakaguho-guho yung mga bundok. Bakit hindi nayayanig si Elias? Kasi inaasahan niyang darating si Yahweh. Tasa kamay niyo. Ako'y naniniwalang hindi gaanong napansin yung lakas ng hangin at lakas ng lindol sapagkat nakatuon ang paningin at isipan ni Elias sa pagdating ni Yahweh.
Amen ba? Taas ang kamay nyo. The Spirit of the Lord is just showing us today that kung tayo ay tutuon sa pagparito muli ng ating Panginoong Kristo, anumang bagyong darating sa mundong ito, hindi tayo mayayanig. We are being set apart. Itinatabi tayo ng Panginoon para sa Kanya. Ang sabi sa Biblia, those who are waiting for the Lord will always renew their strength. Ang lahat na naghihintay lagi sa Panginoon ay hindi mawawalan ng lakas. Ano ba mangyari? Ano bang ideolohiya ang dumating sa ating bansa, manatili tayong tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ibig ipakita sa atin ngayon ng Espiritu ng Panginoon sa pamagitan ng buhay ni Elias. Pagkatapos ng lindol, ano dumating? Kidlat. Kidlat. Anong kasama ng kidlat sa tingin nyo? Kulog. Pero hindi nayayanig si Elias. Bakit? Hinihintay niya baka nandun na sa kidlat ang Panginoon. Baka nasa kulog. Pero wala pa rin doon. Dumaan ang apoy. Nasunog ang bundok. Nasunog ba si Elias? Hindi. Pero wala rin dun sa apoy si Yahweh. Mamaya-maya, may tinatawag na gentle whisper. May bumubulong sa kanyang tainga na nagsasabing, Elias, hindi kita iiwan. Amen ba? Lalong tumatag si Elias. At ang sabi sa kanya ng Diyos, balik ka sa pinanggalingan mo. Balik ka sa pinanggalingan mo. 40 days and 40 nights, akala ni Elias, kukunin na siya ng Panginoon doon sa bundok ng Horeb. Yun ang gusto niya eh. Pero sabi ng Diyos, hindi ka pa tapos. Hindi pa kayo tapos. Amen. Mayroon pa tayong mahalagang misyon sa Panginoon. At ako'y naniniwalang darating. Darating. Amen ba? Kaya kayong walang sawang balik ng balik dito sa gawain ito sa Ambel City, pag-araw ng Sabado at araw ng Martes, kayong hindi humihiwalay sa impila ng saan man kayo naroroon sa bawat sulok ng daigdig, pinakikinggan nyo ang bawat mensahe ng gagaling sa ating Diyos, kabilang kayo sa mga pinatatatag ng Diyos. At tayo nakatitiyak na pagbalik ng Panginoong Kristo, aabutan tayong lahat. Amen? Sasabi kasi ng Panginoong Kristo, when I return, will I find faith on earth? Sabi ng Panginoong Kristo, sa akin kayong pagbabalik, may abutan pa akong umi-amen. May abutan pa kayo kung pumapalakpak. Sa El Shaddai, mayroon. Ito na ngayon. Sabi sa kanya, bumalik ka sa pinanggalingan mo sa Damascus. 40 nights and 40 days na naman yun. Pagdating mo doon, sabi niya, anoint this person as king of anong bayan yun. Then, anoint Jeho as king of Israel. In other words, taglay ni Elijah at that point, na ituro ang tao na pinili ng Diyos para maging hari
para maging hari o maging presidente. Amen ba? O ang sabi niya, pagkatapos na may anoint mo si Jeho at hari ng Israel, then anoint Elisha. Elisha as your replacement. So, para bang sinasabi kay Elias, hindi pa kita kukunin. Wala ka pang kapalit. Sino nung gustong pumalit dito? So, go and anoint Elisha as your successor. So, bumalik si Elias. 40 days and 40 nights na naman. This time, sa tingin ko, hindi na nagtakbo. Relax na yung naglalakad. Bakit siya relax? Kasama niya ang Diyos. Tasa kamay niyo. Tasa kamay niyo. Mark this, brothers and sisters. Tandaan niyo ito. Kapag tayo ay tinawag ng Diyos at mayroon ipinagagawa sa atin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit anuman ang gawin ng mundo sa atin, mananatili tayong nakatayo. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen ba? And this is happening in this ministry. Brothers and sisters, you are blessed. Pinagpala kayo ng Diyos. At ako'y naniniwalang lahat na nakikinig ngayon at hindi absent sa Sabado na darating, tiyak mananalo sa raffle regalo. Amen ba? Okay. Kung ano nangyari kay Elias at ang ginawa na Diyos kay Elias, pagkatapos gawin niya yung huling utos niya sa kanya, sa Sabado niyo malalaman. Meanwhile, find your partner. Find your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, kumusta ka na? Okay. 1 plus 1. Pangalawa, sasagutin mo yon. Anong isasagot mo? Thank God I am blessed. Tapusin mo. Mayaman na. Matalino, matuwid. Maganda pa. Okay. Basta sabihin nyo na lang, thank God I am blessed. Thank God I am blessed. 1 plus 1. Basta ka na. 3 plus 3. Thank God I am blessed. Are you really blessed? Ito ang huhuling sasabihin mo sa partner mo sa huli. Sabi mo, lalo na sa Sabado. Nasa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. Thank God I am blessed. 7 plus 7. Tasang kamay, tasang kamay, tasang kamay. Sabihin nyo, Yahweh, Diyos ni Elias, ikaw rin ang aming Diyos. Wala nang iba. Salita mo ang aking pakikinggan at laging susundin. Ano man ang mangyari sa aking paligid. Amen? Amen. Okay, tasa kamay. Tasa kamay. Pagtapong ko sa inyo, itong isisigaw nyo. Kapangyarihan ni Yahweh
Sumasa akin na. Sumasa akin na. Ulitin nyo nga. Kapangyarihan ni Yahweh, sumasa akin na. See you next Saturday. Salamat sa Diyos. Ako si Elias, apo ni Noah. Mananalig ko sa Diyos ay di basta-basta. Manalangin ko sa puso ng gagaling. Kaya tutugunin lahat kong hiling. Ako si Elias, apo ni Noah. Mananalig ko sa Diyos ay di basta-basta. Manalangin ko sa puso na gagaling. Kaya tutugunin lahat kong hiling.